Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 18 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, tubisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod naton nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sports Zone. Isa naman ka Martes para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong aga dari sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa kamayad-ayad nga aga dari sa syudad sang Iloilo. I hope nga safe kamutanan, no? Kasunod sang magnitude 4.8 nga linog kagabi sa Gimbal, Iloilo nga nabatsyagan man diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo pati na ang isla sang Guimaras. Makusog-kusog nga uyog ang nabatsyagan sang aton nga mga kauturan kahapon o kon kagabi. Pagti may pila ka mga banwa ang nag-suspend sang classes. Pagti may instruction man from OCD na mag-conduct sang structural integrity assessment para ma-check ang mga edipisyo to ensure nga ti safe ini for occupancy. Wala sang peligro nga madulot. Ang munang pinaka-importante gid after sang earthquake ma-check ang mga edipisyo. Mga kabiyanan sa aton nga pagpangalagad subong aga istoryahan ta ining bag-o linggid na tapos nga 80th Kalilangan Chess Festival, Manny Pacquiao International Open. Grabe si People's Champ, no? Grabe ang passion niya sa sports, ang pagpalangga niya hindi lang sa boxing, no? Kundi sa chess. Sa diin gindugukan gidini, no, sa mga chess players sa bilog nga kalibutan. Hindi lang sa bilog nga Pilipinas, ha? Bilog nga kalibutan. Kag may pilaman ka mga Ilonggo chess players ang nagpadulong sa General Santos para mag-compete. So ibaluon ta ang results, ang final results, no, halin sa pila ini ka kategory: open, challenger, may rapid open, may class B, high school kag elementary. So amo na, no, ang nagdaog sa open, mga kabiyanan, nagdaog ini siya sang $20,000 US dollars. $20,000 o kon 1 milyon ka pesos ang nadagaan sang nagkampiyon. Kag ang manami sini, for example, nag-join kaya sa open. Join ka sa open. Ang open, hindi kita magsala, 5 ini ka adlaw, halin March 23 to 27, weekend, may mga rapid nga categories. At least maintindihan sang aton mga kabiyanan ano ang standard, ano ang rapid categories. Ang standard, more or less, dira ina sa 30 to 60 minutes sa standard category. Ang rapid, pwede na siya sa 10 to 15 minutes. Depende naman inaiya sa organizer kung pila ka increment. Ang increment ba lang nga kada ang tumok mo dira sang chess clock, may additional ka nga sinigundos. For example, 10 plus 1 or 15 plus 2. Okay?
Sa blitz, amo man 3 minutes. Depende man sa organizer, pero ang ilang nga category standard kag open. May ara pagid sila 3x3, tatluhan. Okay? So istoryahan tayo na no, nga na to no, nga ang gina-discuss naton ini bangod nagataas mga kabyanan ang awareness, ang interes nga ginahatag sa mga pumuluyo sa patagsang chess. Kag para sa akon, bintaha gid dinhi sa aton nga mga Pilipino kay kumbaga bala nagagana gid blang utok mo bala, ang mental toughness mo ginatakos gid. Paano ka dira mag-solve sang puzzles or tactics. So dira mo makita bala nga kung ang bata mo may interest dira or gusto mo pa intrahon, damo gid ya sang pwede ma-benefit. Hindi man siguro sa mga titles, aside sa titles no, ang ang mabulig niya sa inyo nga sa ilang nga pag-eskwela. Ngati makita mo kung nagahampang sa chess ang bata, mas naga-sharp ang iyang ang thinking niya, naga-sharp pagid ang pag-analyze niya sang mga lessons. Kaya nagapati kita nga damo pa sila sang pwede ma-develop nga skills sa paghampang nila sa chess. That is why in-discuss naton ini no, kag damo sa mga tournaments nga pwede gid intrahan ng mga kabataan. Kag ang aton lang yang ginapangabay ngati may suporta gid kun tani no from the private and public sector para nga mas magsanyog pagid no ang chess diri sa aton, hindi lang diri sa Iloilo kundi sa bug-os nga Pilipinas. Sa ibang panaton nga balita, ang Cebu magapanagbalay sang Sports Tourism Forum 2026 sa Marso 18. Samtang mga kabyanan, ang Senado magapatigayon sang public hearing may kangtanan sa naturalization ni Benny Boatwright. Nag-edad na gidman si Justin Noypi o kon Justin Brownlee. Amo nang kinahanglan ta magpangita sang magabulos sa iya. Mga kabyanan, hindi man basta-basta ang ginhatag ni Justin sa basketball community diri sa Philippines. So din nagsaka pagid ang level sang hinampanganay diri bangod man kay Justin Brownlee. Pagti kumadumduman sang aton mga tagpalamati 2023 nakuha sang Philippines ang kampyonato o kung gold sa Asian Games. Can you imagine kung ano ang history, anong accomplishment ang nadala no sang Gilas Pilipinas sa pagpamuno ni Coach Tim Pon, siyempre head coach, kag siyempre ang idadira nga naturalized player si Justin Brownlee. So sa karon kinahanglan na gid nga magpangita or may ara kita bala nga mga players bala nga pwede matap aside kay Justin Brownlee. Pati kung mabalda abi or ma-injured ang aton nga Justin Noypi, may Benny Boatwright kita nga pangitaon. Or sa ulihi kung mag-retire na si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas, may Benny Boatwright na kita. So amo ni ang may process na para sa pag-naturalize ang isa ka player. So amo na nga kinahanglan anay sang public hearing. 16 minutos magaligad sa takna ang alas 10 sa aga. Mga kabyanan, sa dugang pagid naton nga mga balita, ang DepEd NIR nagpatuman sang heat safety measures sa pag-umpisa sang first ever Negros Island Region Athletic Association meet. Nag-separate na ang Negros So may kaugalingon na to sila yung regional meet. Upo ng Siquijor, Dumaguete, damo nga mga schools division office man, do mga 8 man sila didto. So balantayan man nila. Sa aton nga pagbalik, ang resulta sang 87th Kalilangan Chess Festival Manny Pacquiao International Open. Aton nga patpaton sa pagbalik sang programa Sports Zone. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News. Upod kay Janelle Baclay.
Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo, kag Janelle Baclay. Balita, issue, kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Babiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Tuking, upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Was, upod kay Paul Tarosa. Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang
paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out. 23 minutos, magaling sa taknang alas 10 sa aga, parahin ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sport Zone. May nabasa kita diri no nga comment taling kay Tita Ebs ni siya. Believe ano ini siya related ini sa gina-discuss naton kay ina ang sa results sang 87th Kalilangan Chess Festival. J. Emmanuel Sotaridona, top 1 elementary sa open category sa Jensan, kag top elementary sa tatluhan team sang Iloilo City. Okay. So, isa-isahon tayo ni karon no? Thank you gid Ma'am Tita Ebs no sa information. Unahon ta na discuss no? Sa isahon ta ang ining mga categories. Grabe, no? Grabe gid ang kwarta ni Senator Pacquiao, no? Diri mo makita ang pagpalangga niya sa hampang. May MPBL siya, tapos sa mga enthusiast ng chess, kundi kita magsala, may ginasuportahan man si People's Champ sining isa ka bata nga nga nakitaan niya sang potensyal. So muna ka grabe ang suporta kay dira mo makita nga kung ang mga atleta may the same support man nga makuha, nagapati kita nga mag-excel gid sila. Okay? So sa open category, after 9 rounds, so nagampang ini sila Lunes hasta Biyernes, 9 rounds. Ang ila sini nga hampang 60 minutes. Tapos ang increment kung di kita magsala 30 seconds. So muna ka madugo ang hampang kung nag-umpisa ka aga mga tapos pa niya gagoro hindi pa matapos ang hampang. So muna ka madugo ang hampang chess. Mayong aga no kay Migota Austin Montaño nakatutok sa ato no dara sa Leyte. Sa open category ang kampiyon sini daog sang $20,000 US. Taga Switzerland ini no, Grandmaster. Magsiling ka nga Grandmaster, amo na ning pinakataas nga titulo nga makuha mo bilang isa ka chess player. Si Li Minpeng may rating na 2,526, 7 points. I-check ta ang hampang ni Peng Limin nga ni Limin Peng. Oh, insect ang ngalan no. Okay, are. Tis may idea ang aton nga mga kaabyanan sini. Okay. Ang first game niya patas against Lennon Hart Salgados. Tapos, ang second to fourth round, daog siya kay Jeriel Manlimbana, Raymond Salcedo, Alexis Maribao. Tapos, ang tatlo niya pagidgampang, puro patas. Grabe, no? Puro patas. Tapos, ang 8th kag 9th game niya, amuning ang deciding game gido ang last game niya kontra kay International Master Christian Giancarlo Arca. Last game nila sa 9th round. Kag nagdaog siya no kontra kay Giancarlo. Pero kung si Giancarlo ang nagdaog, dako tsansa nga si Giancarlo ang magkampiyon. Ilang taon lang sinigaling ang tiebreak nila ni Platon Galperin. Puro ni mga puro ni taga-ibang nasyon na nakasunod sa top 5 no, si Platon Galperin, si taga Bulgaria si Arkady Naidic, kabi nga mga ngalan. May taga India man pero ang pinakataas nga rank no
na nakuha sa isa ka Pinoy courtesy of Christian Giancarlo Arca, si International Master Arca. 8th place ini siya sa open category. Daniel Quezon, Grandmaster from the Philippines, 9th place. Pero may mga may mga bataon kita nga mga players nga naghampang man sa open category. No, pila elementary pa lang nag-desider na yung maghampang sa open category. Pero para sa akon niya, bintahay na para sa mga kabataan nga nagampang sila sa mga mas baskog sa ila. Kung hindi lang basta baskog, mga Grandmaster. Sa nasiling ko na sa inyo, sa aton nga mga tagpalamati, magsiling kita nga Grandmaster, amo ning pinakitaas nga titulo nga makuha sang isa ka chess player. So dira mo makita pila ni ka Grandmasters, International Masters ang nakasambuwa sa mga Pinoy players naton. 9 rounds ini siya. So nagkampiyon taga Switzerland si Li Minpeng. Okay? Sa open category ini, may challenger category pagid. Ang nagdaog sa challenger category, nagdaog sang 100,000 pesos. Okay? 100,000. Ang nagkampiyon si Keith Adrian Ilar. 8 points. So, sa 8 kahampang ni Ilar, daog ini siya sa first 8 games, perde siya sa 9th round. Muna ang results, no? Pero ginatry naton nga lang tawon diri, no? Ang mga kilala naton nga mga Ilonggo players bala nga naghampang. Mga taga-Western Visayas. Ari diri nakita naton ang pangalan ni J. Emmanuel Sotaridona. Kundi kita magsala, elementary, high school ni si J, no? Para sa mga nakakilala kay J, pwede ka mo ka-comment kung elementary or high school ni si J. Elementary pa lang ni siya, si J. Emmanuel Sotaridona. 5 points. Imagine sa challenger category, bataon pa, 12, 13 anyos pa lang ni si J. Emmanuel, pero nagabato sa mga sa bagay ang chess abi, hindi man sa paedad-edad sa experience, sa skills, sa kung paano ka mag-solve sa mga puzzles. Si National Master taga Guimaras, taga Buena Vista, si National Master Fritz Brian Porras, 5 points, rank ini siya, ika-38. May-ari man diri, no, ang kung nadumduman sang aton nga mga tagpalamati, ang kapid nga Clar bala na nagdaog sa Batang Pinoy na interview naton upod si Coach Daniel Clar, na 5 points man si Mika Claire Clar, rank 54 si Mika. I-check naton si Thea, no, Thea Grace Clar, 3.5, no? Rank 92 out of 127 players. Grabe. Ang mga naghahalampang mga eksperto na gid sa patag sang chess, pero wala gid nagapaulihi, no, ang mga Ilonggo chess players ta. Pero kung may mga grade 6, okay. Nag-comment diri si ang aton nga Tita Ebs, si ma'am, no, J. Emmanuel Sotaridona, grade 6 sa Wasong. Grabe, no? Believe ka sa mga abilidad. And if I'm not mistaken, magahampang man si J. sini sa Wevraa. So, balantayan ini. Kung sino ang mag-represent naman niya sa Western Visayas sa palarong pambansa. So muna, no, challenger category. Okay. Kadto kita sa high school category. Rapid ni siya. Hindi kita magsara, mga 15 minutes ini siyang ang time, no, para sa rapid category.
Nagdaog si Phil Martin Kasiguran. Second, si Keith Adrian Ilar. Third, si Gabriel Shano. Fourth, si Junsin Estrella. Fifth, si Jamiel Piel. So, muna ang top 5, no? Sa aton si Rolando Pamplona. Okay, ika-31 si Raslan. Hindi kita magsala, taga Iloilo maning mga Pamplona. Okay, so ika-33. Okay, so muna no, pila ini sila nag-compete, 149. 149 players, no, kagang nagpangibabaw sa high school si Phil Martin Kasiguran. Okay. Sa elementary, okay. Ari may pila pagid ka mga Ilonggo chess players nga naghampang sa elementary. Okay, so ari, nagkampiyon taga-Antipolo ni siya, no, si John Randal Peralta. John Randal Peralta, 8.5 points. So, buot silingon mag 8.5 points sa siyam ka rounds. Ano ni siya? 8 ka daog, 1 ka patas. Grabe nga toughness ang mga kabataan gani mo. Mag 5-6 ka rounds lang nga hampang, medyo uyog-uyog na ng ulo mo, medyo galingin-lingin na mo. Pero ilan? 9 rounds, ha? Kaya sa nakita ko ni, ang hampang nila sini, hasta ni magabi, alas 9, hasta alas 10 ang gabi ning hampang nila. So, believe ka gid, no? Sa mga bata nga ni, nga pursigido gid sa hampang nga chess. John Randal Peralta, 8.5 points. Second, si Kyle Zephyr Abalo, 8 points. Ang third kag fourth, taga Pavia ini sila mga kabyanan, Albor Twins. Taga Pavia, no? Third, si Almir Albor with 7.5 points. Si Allen naman with 7.5 man. Nagapang-5 si Thea Grace Clar with 7 points. Si Mika Claire naman 6.5 points. Si J. Manuel Sotaridona with 6 points, rank 15 siya. Pila ini sila naghampang? 127 ka mga chess players, no, naghampang sa elementary category. Okay. Elementary. Kadto kita sa 3x3. Minutos makaligad sa takna ang alas 10 sa aga, mga kabyanang pasudlon tanay mensahe ni President Ferdinand Marcos live. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam niyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin yung pagpalipad. So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Sa ngayon, we have the most dangerous area for our people right now would be Israel. Dahil tuloy-tuloy ang attack sa Israel.
But the situation is Israel, dahil sanay sila sa gera, marami silang mga bomb shelter na pwedeng pagtaguan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna. Doon sila muna pumunta, doon sila muna. At pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. And that is the key thing here. Pinakauna nating tinitignan ay dapat ligtas sila, hindi sila magka-problema, hindi sila ma-attack dahil sa misidentification, dahil nga tuloy-tuloy ang pagbomba, missile attacks, drone attacks, and we already have seen friendly fire incidents in the past day. So kailangan natin bantayan yon. So right now, safety first for our people, and they are in constant contact with our embassy staff, both and the families of those who are working and living in the Gulf countries. Meron silang hotline with the Department of Migrant Workers and also with the DFA para maitanong naman nila kung anong kalagayan ng kanilang mga kamag-anak. The other thing is yung contact, may telepono pa. So they can actually call their own their relatives or their friends and see if they are okay. And kung kailangan, kung wala silang makontak, yung mga kamag-anak nila ang magsasabi sa atin na delikado yung mga tao natin in this place, pwede niyong puntahan at dalhin ninyo sa safe place. So, in general, that is the situation right now. We are, of course, on 24/7 alert. The embassies and all our foreign posts have given the hotline numbers and all the other modes of contact. But essentially, ang advice natin sa kanila, shelter in place and follow the host government's advice. Yun ang magiging pinakamahalagang impormasyon dito, ay kung anong sabihin ng mga local authorities. Kaya mabuti naman, dahil napakarami nating kababayan doon, marami tayong contact point sa mga gobyerno sa iba't ibang bansa, kung saan nandoon may OFW na Pilipino. So, ang ginagawa natin, sila ang tinatanong natin. Sila ang may pinakamagandang impormasyon na makapagsabi sa atin, safe na ilabas ninyo na, i-evacuate nyo na yung mga tao ninyo. And what means of evacuation that will be, and where, kung saan idadaan ang ating mga kababayan para sila ay malagay muna sa safe place at eventually maiuwi dito sa Pilipinas. So these are the plans that we have to in place. Maglalagay na sana tayo ng mga quick response team doon sa mga crossing area. Pero kagaya ng nasabi ko, yung mga crossing area, kung maalala ninyo, halimbawa, remember when the Hamas attack was done in Gaza, dinaan natin sila sa Rafah crossing, nagpunta sila sa Egypt. Ngayon, ang karamihan ng mga Pilipino in Israel are in Tel Aviv. Malayo na yun sa Rafah crossing. So we have to find other ways. So sa ngayon, we are depending on the advice that will be given to us by the local authorities in the place where our nationals, where our people are. And that is what we are
hoping we will be able to determine, to assess when it is safe for us to. We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan. We are already collecting those assets para pagbigyan tayo ng kahit counting window, sabihin, meron kayong 3 oras, ready na tayo para mailabas na kagad sila. O yung mga kababayan natin, there's another thing that we're doing, yung mga kababayan natin, mga workers natin na nasa areas kagaya ng mga oil refineries sa Saudi. Oil refineries have now become a target. Maraming Pilipino doon. So in the other places that are danger areas where there are plenty of Filipinos, nilalabas din natin sila doon to bring them to a safer place. So yun ang ating ginagawa for now within the area. Mahirap pa talagang pumasok at lumabas doon sa area na ngayon. Dahil ang lumilipad lang ngayon ay ang mga fighter jet at saka drone at saka missile. Kaya it's not a place that you would want to put in a civilian aircraft to take out our nationals. But as I said, the situation is changing by the minute, by the hour. Kaya we just have to be in very good and close contact with the local authorities so that they can give us. But we are also talking to our friends in the United States, our friends in Israel, so that they can give us an idea. Hindi sila magsasabi kung ano yung gagawin nila, pero they can give us advice, huwag kayong munang papasok dito sa lugar na ito dahil magulo pa dyan. Huwag kayong papasok. O dito, medyo safe na dito, etc. So lahat ng ating kayang kausapin para magbigay ng impormasyon sa atin, para naman maging safe ang ating mga kababayan ay ating ginagawa. The other aspect that we met about today was about the economic impact that this will have on us. As you can imagine, the prices of oil have already taken a adjustment upwards. It went all the way up to 82 pesos. $82 initial shock. Pero they closed out at 76.50. So nag-adjust na pababa. So that is expected. First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that our supply of oil-derived product, oil products, oil-derived product, even fertilizer is something that we had to look at, and we have sufficient supply. Let me look at the precise numbers. For our stockpiles are diesel, we have 50.5 days. Fuel oil is 51.5 days. Gasoline is 51.5 days. Kerosene, we have 67.5 days. Jet fuel, A1 jet fuel is 58 days. LPG is 29 days. So we are okay for that period of time. Ngayon, to further provide the supplies of these oil products, ay yung ating mga pinagkukuhanan ng ating mga iba't ibang oil products ay meron din silang stockpile. So, hindi pa yun, hindi nalabas, hindi pa nila ina-export. So that is another potential supply for us. However, we must be very clear that if you are a country that is holding a stockpile of oil products, you will export as little of it as possible so that you keep your own stockpile high while this crisis is going on, while we do not know what is going to happen.
However, beyond that, of course, there will be a great effect on the oil prices that we are facing here. We have already seen the reaction on oil products, sa crudo, sa gasolina, sa LPG, at naramdaman na kaagad, and that's again expected. So we have put together some scenarios. We cannot know. We have heard many estimates kung gaano katagal ito. Ang naririnig natin coming out of the United States is 4 to 5 weeks. Hopefully, it will be less. And hopefully, before the 4 to 5 weeks, the level of intensity of the fighting will come down. In other words, the commerce will proceed in a more or less normal way, number one. And secondly, that the oil production will start to normalize. And hopefully, of course, this is our hope, sooner rather than later, that this will happen. However, in the scenario that Dubai crude it comes between between $80 and $90 per barrel, and this lasts for 2 months, we have identified, and assuming that Iran exports continue, although I don't think that is a fair assumption anymore, because that's going to be the first place that people will the attacks will occur. So the response of the government, some of the interventions that we are thinking about, is to have targeted fuel subsidies to the affected area, to the affected sectors, such as the transport sector, the agri-sector. The agri-sector comes into play because fertilizer is a petroleum derivative that comes from the oil, and for fisher folk. As soon as oil prices breach $80 per barrel, meron na tayong gagawin, and we will use several of the funds. We will use the funds. For example, we will use the Pantawid Pasada program and the subsidy for farmers and fisher folk. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to to workers, for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. And of course, we are now going to look for whatever subsidies we will need to provide, so that hindi naman masyadong maramdaman ng working public ang pangyayaring ito. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe, this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to, this is one tool that we will have to have. So I will discuss it with the leadership of Congress, and to see, it is going to be an emergency measure. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. And there has been a coordination between the Department of Energy and the oil companies that whatever price increases they are going to institute, that they be done in a staggered manner. Wag bigla, para hindi naman biglang tataas ang presyo
ng petroleum products ng langis. Ito ay yung mga produkto na ginagamit ng taong bayan ay dahan-dahan lang paaakyatin. And that will hopefully become a little bit less less of a problem to the working public. The other area that we looked into are what will be the effect on the remittances, because this is something that will affect the families of those that are remitting funds from our workers in this part of the world. Karamihan ng remittances natin ay talaga diyan galing. Yan ang pinakamalaking working group natin na nandun. Hindi nila kasama ang pamilya nila kung hindi nagre-remit ng pera dito sa Pilipinas. It's a bit of a mixed bag in the sense that the remittances, it's very, very hard to make an estimate. Right now, most of these places, I would estimate, Sec Hans, would you estimate how many of the workers that are in the Gulf countries are presently working normally? Just a rough estimate. I would say a substantial number, maybe around 80-85%, Mr. President. That's what I'm getting. More or less 80 to 85%. Sinasabi nila, ang report nila sa amin, nagtatrabaho pa rin sila, na pumapasok pa rin sila. Kung hindi sila makapasok, meron silang mga work from home. So yun ang yun ang naging effect doon sa workforce natin sa iba't ibang lugar. The other effect of the other statistic which will have an effect on remittances is going to be the exchange rate between the dollar and the peso. So we will just have to watch that very, very closely and to see what the effects are. That's why tawag ko mixed bag. Halo-halo talaga. May aakyat, may bababa. Kasi kung umakyat ang peso, lumalaki ang remittance. Pero kung bababa naman, ang actual na dolyar na pinapadala dito, di bababa. We don't know where that balance is going to end as of now. So we are watching it very closely. And for those who are interested, there is some sensitivity analysis that we have done what the effect is per $1 of per barrel cost will be, and what the effects will be on inflation, what the effects with the debt is here. Sec Arce has provided us with some numbers, but these are very rough estimates on how it will affect the economy. So right now, again, the problem that we have is that it is a very fluid situation. Now it's a very volatile situation. The information that we are receiving is limited, as you can imagine, as it is a war zone right now. And so we have prioritized, of course, the safety of our people who are in the war zone. Number one, that's always the number one priority. And secondly, after that, what the effects will be to the working public here in the Philippines, and what are the interventions that the government can take up, which I have laid out for you in a general sense. So we will have more detail. I think each of the departments will, as we find out more, which of the departments are going to all the departments will be able to give you a more detailed analysis of what we have. But again, please understand that itong mga numero na sinasabi natin ay hindi pa tayo nakakatiyak dahil hindi natin nalalaman kung gaano katagal pa na mangyayari ito, gaano katagal pa bago babalik, gaano katagal pa yung presyo ng langis ay wala tayong control, as you well know. Paano ang galaw niyan, saan pupunta yan? Kasama na rin dyan kung anong level ng dolyar. Yung peso naman di gumagalaw as of now.
Pero ang dolyar ang tinitignan din natin because they are all being, our remittances are being paid, are being sent to the Philippines in dollars. Okay, so that's the general gist of it. I will take a few questions and then I will leave it to the department secretaries to get in to give you whatever more detailed information that they can. Again, please understand that we cannot give you detailed information, very detailed information, not because we do not want to, but because we do not have it. And we cannot, hindi natin, ayaw namin manghula o mag-speculate, tapos mag-react ng mga tao, may gagawin, sasabihin, it is worse than we thought, it is better than we thought. Mahirap magbigay ng mga speculative na especially the numbers. So, siguro wag na muna natin pag-usapan yung mga numero at kung gaano katagal ito. But we have, again, we are planning. So, meron tayong best case scenario, meron tayong worst case scenario. Nakaplano tayo paano natin tulungan ang ating mga kababayan na nasa abroad, lalo na sa mga Gulf countries. Paano sila maging ligtas, maging safe, paano sila mailabas kapag may pagkakataon na, at kung ano yung epekto dito sa ekonomiya natin, at kung alin ng mga sektor ang tatamaan, at kung anong maaring gawin ng pamahalaan para tulungan sila na hindi masyadong maramdaman itong mga pagbabago sa presyo ng langis at sa pag-adjust ng presyo ng langis up or down. Hopefully, it will come down to back the normal levels that we had previous to this war. All right, so I'll take 3 questions before I'll... Thank you, Mr. President. We'll take 3 questions from the press corps related to the President's announcement. First question, Ivan? Rafi. Good morning, sir. Rafi Ayeng from the Daily Tribune. Sir, are you calling for a ceasefire, just like any other leaders in the globe? Are you, I will call for a ceasefire. Are you requesting for a ceasefire at least? It's not. We are not a party to any of this. Of course, we want the fighting to stop, but it's not the Philippines is not going to call for a ceasefire. The only people who can call for a ceasefire are those who are involved. We are only involved tangentially, if you want to call it that, because of our people who are there. So we have expressed support for the countries that have come under attack, and we have made our feelings known that we hope that this crisis ends as quickly as possible, and we are asking, of course, for their continued assistance for for the safety of our people. But let me do it now, if it will help. Let's hope that there is a ceasefire, and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Thank you, Mr. President. The next question from Ivan, GMA 7. Mr. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito, papunta, mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So
That's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil shocks, oil price shocks, to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman ng taong bayan. Thank you, Mr. President. The last question will come from Ann Soberano from Radyo Bombo. Mr. President, good morning po. Mr. President, kung magtuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market dahil sa tensyon sa Middle East, ano po ang contingency plan ng gobyerno sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo sa world market? Nabanggit nyo rin po kanina na magbibigay din po kayo ng subsidy sa fuel assistance sa mga sektor ng transport and agriculture. So sa harap po nito, Mr. President, posibleng sustained oil price shocks, paano po babalansehin ng inyong administrasyon ang energy security, price stabilization, at fiscal sustainability? Well, I explained a little bit kanina, naipaliwanag ko na ng kaunti yung aming na mga intervention, kung tawagin. Kapag ito ay ang presyo ng langis ay lumampas na sa $80 per barrel. So, yun na nga yung sinasabi ko, mag-provide tayo ng subsidy para sa ating mga sektor, sa sektor ng ekonomiya na talagang maapektuhan, na mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector, at saka ang ating lahat ng gumagamit ng langis, but and that is, of course, that goes to everybody, but depending again on the price increases or decreases and the adjustments that will happen and how long those prices will be sustained or will last. Depende yan. Kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We are already looking into adjusting, hopefully, the excise tax on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other goods. But even in the worst case scenario, I think that we will be able to provide at least some support to those critical sectors, and I hope that this is something that we will not have to do. We are still hoping and we are still praying that this doesn't last too long, and I hope and pray that our people will remain safe and that we will be able to weather this very difficult storm that is become global in scope. Kaya't marami naman tayong hinahanda kung ang ating panalangin ay hindi mapagbigyan at talagang patuloy pa rin ang labanan. Marami naman tayong mga interventions. The other thing that I missed is that we have given instruction and to all government offices to find ways to be more to save on energy. That applies, panawagan ko na rin ito sa taong bayan. Maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang ating paggamit ng lahat ng mga sources of energy natin. Ito ay hindi pa, kagaya ng sabi ko, sapat naman ang supply natin, ngunit ay baka sakali, ito ay kakailanganin natin gawin ito upang mabawasan nga ang pagbayad dahil tataas nga ang presyo at hindi lamang sana sa government offices, but we have issued a directive to all the government offices to find ways, to find ways to save energy in every ways, yung mga unnecessary travel, yung mga carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that the general public can do. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit.
all of these things can come together. We will give further guidance in terms of that. We will give further guidance. We will make public service announcements to make suggestions to people kung ano yung pwede pa nilang gawin para mabawasan ang kanilang paggamit ng energy. So that is the situation as we have it right now. Thank you all for coming in on this for this very rapidly called press conference. Magandang umaga sa Thank you inyo very lahat. much, Mr. Thank you. President. Malacanang press call. Thank you very much. That concludes our press conference this morning. Thank you. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service.